Yan, muli isa pong mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko sa Exceed Life City Church. Ngayon naman po ay Sunday again. As I said, I thought na sa ngayong Sunday sa church na tayo, but the announcement, ang sabi ay hanggang around 10 person lang ang pwede during the time of general community quarantine. So sabi ko mas better siguro na mag-stay pa rin sa online as long na hindi tayo pinapayagan na kahit mag 30 to 20, 25 to 30 person sa isang church. But by the way, whatever the reasons of the government, I do believe it is for the benefit of the people, no? Na tayo po ay maging safe, tayo po ay maging maayos. Kaya naman as a pastor, that is also our heart na tayo po ay maligtas sa lahat ng uri ng mga karamdaman, that we could also be safe not just from the disease ng COVID-19, but also we can be obedient to the government. Ano ho? Sa time kasi natin ngayon, marami po talagang tests and temptations, no? Temptation na sumuway, temptation na hindi sumunod, temptation na mag-gathered, temptation na gawin yung mga gusto natin. But the question is that right or not? Okay, yun yung tanong na dapat nating malaman. So, if you have your Bible, please turn with me or kindly be open with me sa aklat ng 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Sabi dito, no temptation had taken you except human. And God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that you are what? Evil. But He will make with the temptation also the outlet for your being able to bear. So, ang ganda ng verse na ito, mga kapatid, ano? But this verse, kahit na maganda siya, but this verse is the most misinterpreted verse na mapapakinggan natin. Kasi unang-una sa lahat, bakit ko nasabing ito ay misinterpreted verse? Kasi po, tingnan natin to. Kasi nakalagay dito, no, akala ng marami na hindi ka raw bibigyan ng Lord ng trials na hindi mo na mabibigat, na hindi mo kaya. And sa tingin nila puro light lang, no? Kaya lang kung titingnan natin talaga yung katotohanan, tingnan niyo to sa Bible, no, sabi dito, si Samson, when Samson was tempted to Delilah, what happened to Samson? Binulag siya, no? It caused him to be blind because according to the word of God. So, yung story ni Samson sa Judges, doon natin makikita yan. Sabi dapat, hindi niya sabihin na yung strength niya is from his hair. Kaya lang ang problema, because this Delilah is so beautiful, sexy, and very eager na siya ay tanungin every time at ginagamit yung word na kung talagang love mo ako, dapat sabihin mo kung ano yung weakness mo. Kasi kung talagang love mo ako, hindi ka maglalay. Yun ang sabi ni Delilah. And it so happened that this man, Samson, no, na-tempt siya. And dahil na-tempt siya, sinabi niya kay Delilah yung source na kanyang strength that is come from God and it is from my hair. So what happened? Nalaman yon, pinutulog siya ng buhok ng babaeng minahal niya, na pinagkatiwalaan niya. And what happened? Binulag siya ng kanyang mga kalaban, and in the end, nag-pray siya kay Lord at namatay siya, no? Sinama niya yung mga kaaway niya, giniba niya yung dalawang wall. The story is very familiar, but the temptation of Samson was beyond dun sa kanyang kakayanan. Also, si Solomon, when Solomon got tempted, he served the other God. Alam naman natin na maraming asawa si Solomon. There are 1,000 na asawa si Solomon. I think 700 wives and 300 concubines, or kung baliktad yung dalawa. But 1,000 is 1,000. And dahil dami niyang asawa, and dami mga asawa niya to, marami ring God, it turns the heart of Solomon. That's why he served to other God. So may faith yun, may relationship sa Panginoon, but in the end, he was tempted, and it caused his kingdom na maging ruin yun, maging magulo. Why? Because of the temptation. Hindi niya kinaya. Also, not just Judas, one of the 12,
the trusted disciple of Jesus. What happened to Judas? He was tempted that gusto niya subukan na pinagbenta niya si Jesus ng silver or pilak, no? At ano nangyari? It cost his life. Hindi niya kinaya yung bigat na naramdaman niya, yung conscience niya, and what happened? He commit suicide. So, yun bang mga temptation na yun? Yun bang mga trials na yun? Madali? Hindi. But in the end, mabibigat yun, hindi nila kinaya. Kaya hindi totoo na hindi tayo bibigyan ng Diyos ng mabibigat na pagsubok. No? Talagang bibigyan niya tayo at most of the time, may mga pagsubok na yan, ano yan, hindi yan madali, hindi yan magaang, at hindi yan galing sa Kanya. But one thing I love about this verse, and according to Merriam-Webster, sabi niya, ang temptation daw is the act of tempting, or the state of being tempted, especially to evil enticement. So lahat ng mga tukso, yan, binibigay yan para ikaw ay maitali, para ikaw ay mahuli, no? Para ikaw ay hindi makawala sa anuman yung bagay na yan na kahinaan mo. Maraming mga lalaki, ang kahinaan nila babae, no? Makakita lang ng maganda, makakita lang ng sexy, nakakalimutan na sila ay may asawa. Makakita lang ng nagpapatibok ng puso nila, nakakalimutan na kung ano yung kanilang sitwasyon. Marami namang mga babae, ganun din, natutukso din sa lalaki, lalo na pag puti, matangkad, no, talented, magaling mag-basketball, minsan natitempt, natatangay, nakakalungkot. At marami naman natutukso sa salapi, no, sa pera, no, knowing naman na alam na pag ginawa niya, magiging cost ng pagkawala ng trabaho, pagkawala ng tiwala, but in the end, natutukso pa rin. Marami naman natutukso sa posisyon, no, sa pamahalaan, dahil may pera, dahil ano, di bali nang gumawa ng mali. So, temptation really is real. May tatlong katotohanan about sa temptation. There are three things about temptation. They're truth, no? Number one, na maintindihan natin sa temptation, it is common. If you are a human being, brothers and sisters, darating sa buhay mo na may darating na temptation na minsan higit pa sa kakayanan mo. No? It is common. Pag tao ka, pag ikaw ay pinanganak sa mundo, darating at darating ng panahon that you will be tempted, that you will be in trial, that you will be tested. Common yan. Lahat tayo darating yan. Number two, na maintindihan natin about sa temptation, it is natural. Sabi ko nga, lahat yan darat-darat. Number three, it is what is capable. No? Pag may temptation, pwede mo yang labasan, pwede mo yang takasan, pwede mo yang iwasan, kagaya ng ginawa ni Joseph. Hindi yung inaakit siya ng napakagandang asawa ni Potiphar, hindi siya tumakbo palapit. Tumakbo siya palayo doon sa asawa ni Potiphar. So temptation is what is capable. Yan ay pwedeng iwasan, yan ay natural, yan ay common, at lahat ng tao pinagdadaanan yan. Kaya lang may mga difference yan. May mga taong matagumpay, may mga taong nabigo. Kaya ang tanong, kung ikaw ngayon ay wala pang mabigat na test, ano bang gusto mo? Gusto mo bang magtagumpay o gusto mong mabigo? Yan yung isang tanong na dapat nating pag-isipan. Kung gusto mong magtagumpay, dapat maintindihan natin ano ba yung context ng bakit sinasabi ni Paul sa 1 Corinthians chapter 10, verse 13. Kung babalikan natin yan, kasi magkakaroon ng ng paglalaban yung sinasabi niya sa aklat ng 2 Corinthians chapter 1, verse 18. Ang sabi dito ni Paul, you to be uninformed, brothers and sisters, 2 Corinthians chapter 1, verse 18, about the troubles we experience in the province of Asia. Sabi niya, we were under great pressure, far beyond our ability to endure, so that we despaired of life itself. Halos mawalan sila ng pag-asa dahil bihigit sa kanilang kakayanan yung kanilang in-endure. Kaya yung 1 Corinthians 10:13, hindi yan light, hindi yan magaang, hindi yan easy.
Hello. Ano ba talaga ang context niyan? If you just try to read, balikan natin, 1 Corinthians chapter 10, Paul is warning the church of the Corinthians, no, using Israel past history to prove his point. Ano yon? That they will face all manner of temptation, but as long as they anchor themselves to God, He will give them what? The spiritual strength to handle whatever they may face. So yung mga temptation na yan, yung mga trials na lang, the only way to overcome that, the only way to be victorious, is you put yourself to be anchored with God. Pag walang Diyos sa buhay mo, pwede kang magtagumpay ng mga minor. Pero pag may mabigat kang pagdadaanan, pag tinaan na yung mabibigat na test, the only person na nagtatagumpay dyan is those people that who entrusted their life to Jesus. That's why the question is, do you entrust yourself to Jesus? Do you give your faith to Jesus? No? That's why dito dapat nating maintindihan, mga kapatid, no? So when was the time that we are safe from the temptation or from the trials? When was the time? Yan yung time na yan, kung kailangan maging matagumpay, is when we put our faith or when we be anchored our life to Jesus Christ, no? So be anchored to Jesus Christ. Idikit natin, isuko natin, ibigay natin sa Panginoon yung buhay natin. Ipagkatiwala natin sa Kanya. Ano man yung mabigat natin pinagdadaanan, ano man yung tukso na umaalipin sa atin, ano man yung kahinaan natin. Alam ko marami tayong kahinaan, kagaya ko marami tayong kahinaan, but ilapit natin yan, isuko natin yan sa Panginoon, and let us ask God. Number 2, let us ask God or the Holy Spirit support me, Lord. Let us ask the support of the Holy Spirit to make us strong to resist temptations, to run away from temptations, to overcome temptations. Alam niyo mga kapatid, wala namang magtatagumpay talaga if we use our own. Kaya sabi niya, di ba, sa chapter dito sa ibang mga verse dito na sinasabi niya, don't not think that you are too strong. Baka mamaya bigla kang ma-fall. Hello? Ayan, di ba? Dapat tayo ay laging i-anchored yung ating life kay Jesus, and let us always ask the Holy Spirit to be in control of our life. Every day that we wake up in the morning, let us say to God, Lord, give me the strength, Lord God. Give me the power, Lord God, to overcome whatever it is, Lord God. Whatever evil, Lord, na nag-iintay sa buhay ko. Alam nyo, pag na-entice tayo ng evil, pag tayo ay natali sa kasamaan, ini-enjoy natin yun, at pag palagi na natin ginagawa, nagiging kalus na yung heart natin. Nagkakaroon na ng kalyo, tumitigas na ang ating puso, at pinakakangatwiran natin, okay lang ako. Tama lang to. Normal to. No. You know yourself when you are normal. Alam natin yun, na kapag tayo ay natatali sa kasalanan, yes, pinatawad na tayo ng Lord sa lahat ng ating kasalanan, but it will destroy your life. And God promises na ayaw niyang i-destroy yung life mo. God loves us so much, kapatid. Jesus loves you so much. Jesus loves me so much as He loves me, as He loves you. He loves us all. At ang plano niya, lahat tayo magkaroon ng abundant life. Amen. So be anchored to Jesus. As the support of the Holy Spirit. And number 3, na may kita natin dito, let's remain to the Word of God. No? Let us remain to His Word and promises. Alam niyo, maganda pa rin marami tayong alam na mga salita ng Diyos. Kasi, even Jesus Himself, di ba? When He was tested, when He was tempted in the wilderness, He used the Word of God. He used the Scriptures to resist whatever the enticement na binibigay ng evil spirit sa Kanya. And brothers and sisters, no? Jesus wants us also to understood that when He was tested, we will also be tested. When He was tempted, we will also be tempted. When He is in trials, we will be also in trials. And the only escape that we could have is when we anchored our life to Jesus. Is when we put our faith to Jesus. Is when we ask the Holy Spirit to make us strong. Is when we seek the Word of God
and see to it that this word will be remain in our hearts, and this word will be the food for our soul, and through that we can be able to be strong to overcome whatever tests, temptations, or trials that we could face. Yun po yung katotohanan that we put our life to Jesus. I love this verse, Isaiah chapter 41 verse 10. Ang sabi niya, so do not fear, huwag kang matakot, for I am with you. Amen. Let us embrace that word. Do not be fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. Wow. I will strengthen you and help you. Palalakasin ka niya, tutulungan ka niya. I will uphold you with my righteous right hand. Isaiah 41 verse 10. So mga kapatid, ang sarap pag tayo po ay nasa presensya ng ating Panginoon. Ang sarap yakapin yung mga pangako ng Panginoon. Ang sarap i-embrace yung mga truth about sa Panginoon. Kung tayo po ay bumagsak na sa pagkakasala, may escape para dyan. Let us ask for forgiveness. When you ask God for forgiveness, even hindi ka pa nga humihingi, pinorgive ka na niya. Pinatawad ka na niya. Let us ask those people for forgiveness, yung mga nagawa natin ng mali. Let us be sorry for our wife, for our children, if we will not good father enough for them, or mother to them, or if we are irresponsible, if we made a lot of vices that we destroy our family, let us humble themselves to them and ask for their forgiveness and give us a chance to be a better person. And if you are right now in the test of life, and you are running away from them, and you see to it na parang hindi mo na kaya, ask the Holy Spirit to strengthen you and to make you strong. Alam niyo po mga kapatid, wala na po sa Exceed Life City Church, mahal na mahal po tayo ng Panginoon, and He wanted us to be strong. He wanted us to be a better person. He wanted us to experience the fullness of His love. God loves us so much. His plan is very wonderful sa buhay natin. Marami tayong temptation, marami tayong trials, marami tayong tests. But in the end, we will be protected by God if we will anchor to God, if we put our life to Jesus. Sana po, pinagpala po kayo ng salita ng Diyos na narinig niyo po ngayong umaga. Salamat po sa Panginoon sa mga panahon na tayo po ay nagsama-sama. Muli po, ako po ay nagpapasalamat sa inyong mga kapatid. Sana yung mga salita na ito maitanim sa ating mga puso, mamunga sa ating mga buhay, at magamit natin sa paglilingkod sa Panginoon. Patuloy po tayo na magtiwala sa Diyos. Wala siyang hindi kayang gawin. Binigay niya na po yung buhay niya para sa atin. Kaya yung mga pagpapala, mas kaya niyang ibigayan. Kasi kung buhay niya nga naibigay niya, yung mga blessing pa. I want you to be blessed. Jesus, pagpalain mo po, Panginoon, lahat po ng mga tao na nanonood po. Bless this person who is watching right now. Sino man po yung may mga karamdaman, Lord Jesus, I pray for their healing, Panginoon. Bless them, Lord God. Comfort them, lalo na po yung may mga dinadaan ng pagsubok. And let the Holy Spirit, Lord God, na humawak, manguna, at maghari po sa aming mga buhay. Pagpalain mo po ang bawat isa sa amin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming pong salamat sa mga nanood po sa atin, sa mga kasama natin sa Exceed Life City Church. God bless po sa ating lahat, sa mga friends, sa mga ka-Facebook friend natin, sa lahat po ng mga taong kasama natin. God bless po. Tandaan po natin lagi na sa ating paglalakbay sa buhay, sa panahon ng kahirapan, sa panahon ng pagunlad, at ano man ang ating kalagayan, may kuya po kayong kasama, at yan po ay si Kuya Yamski. Huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe. Pindutin niyo po yung word na subscribe, tapos yung bell button po, tapos i-click niyo po yung nasa taas niya para all. Pag may mga bago tayong message, pwede niyo pong mapakinggan, hindi niyo na po kailangan i-search, kundi automatic na pong darating sa inyo yan.
Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong Diyos. Mabuhay po tayong lahat. And God bless